Nako, Lisa Marcos, di umano nagchat kay Sara, 2 a.m. na madaling araw. Nako po, hindi mo masisipmura ang mga sinasabi nito at mga ginagawa nito, no? Dito po ay sinasabi po ni Sara, ang pagbubunyag po dito po sa programa nila Banat Bay at nila Boss Dadak sa Vox Populi yata, no? Dito talaga nahayag lahat ng katotohanan, lahat na nangyari simula nung nagkaroon ng budget sa education sa DepEd, no? Talagang planado na pala si Sara na talagang nakatingin na sila doon sa 2028. Kasi nga, syempre, threat sa kanila to na pag ikaw nakaposisyon sa pilang, para kasi sa akin ganun no? Pag nakaposisyon na tong mga taong ito nasa gobyerno misa, ayaw na nilang buwaba. Kaya doon pala sa unang upo nila, napakasarap nga nila. Syempre, naka-aircon sila, kampante sila, marami silang tao, sinusunod sila. Talagang para silang hari, no? Sabihin, gumagawa sila ng paraan para hindi na maputol yung ganung sistema. Hindi katulad ni Pangulong Duterte na galit sa gano yung ayaw nang bumaba sa pwesto, 'di ba? Kaya ito si Sara, binagplaplanuhan niya. At ayon kay Sara, at yung mga sinasabi niya batay sa kanya, mahalata mo talaga na talagang hindi lang galit basta o inggit, kundi pagpaplano na paalisin si Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaibigan, pedidiinan ko sa inyo, ikaw, nakatingin lahat sa iyo ng tao. Yung mga panahon na yun, mainit ang korupsyon na si Sara nakatingin lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Ikaw mangungurakot ka sa education? Sige nga, imagine, mangungurakot ka ba no, nakatingin lahat sa iyo, saka iniwan niya ang posisyon na yon. Kung talagang may kinurakot siya, hindi niya iiwan yung posisyon na yun. Bakit? Alam niya sa pag-alis niya makakalkal. Gets niyo ba? Ganun ba tayo kahihina ngayon? Sana hindi siya umalis dyan. Ay, hindi na ako aalis dyan kasi sa pag-alis ko makakalkal yung kinurakot ko. Kailangan dito lang ako manatili. Hindi ako mag-resign. Di ba? Ganun kasimple lang yun eh. Ba't siya nag-resign? Kasi nga, alam na aalis na siya. Ayun, pinagbintangan niya ng kuno-ano. Bati kay Sara yan. Ha? Okay. Ito po, painggan natin si Sara at hihimay-himay natin kung ano mga ibig sabihin at bibigay tayo ng mga lesson. Yun, pagkatapos yun na tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days nilustay. 11 days nilustay ni Sara, ganun. Inday lustay. Kaya, dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila. PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo. Kasi, sinabi ko naman na, pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Kaya siya nag-resign sa tingin ko, ayaw niya madamay. Kaso itinuro siya. Di ba? Isipin mo, bakit ka mag-resign kung talaga marami kang kinurakot niya? Sana hintayin mo na yung termino mo na makaupo kang presidente kung talaga ayaw mo. Ako, no? Nangurakot ako sa DepEd, no? Mabubuking ako pag umalis ako kasi makakalkal ako. Hindi na ako uupo dyan na sekretary. Makakalkal. Mahalata ako kakanta lahat siya. Magbabaytaran lahat yan. Ikaw ba naman, gano'n, Diyos ko naman, walang pinagkaiba doon sa opisina. Di ba pag nasa opisina tayo, private man o public. Di ba? Pag ikaw umalis, tampukan ka ng chismis ng mga ka-office mate mo. Tama man eh. Tampukan ka ng chismis. Pag nag-leave ka, naku, usapan ka. Kinabukasan, yung wala ka, usapan ka. Uy, ano mo ba? Si ganito, ang saya-saya pag wala siya, no, tahimik ang opisina. Di ba may ganyan, pag may kaaway ka sa opisina, alam mo dati, alam mo yung ganyan-ganyan, ang sama pa na ugali niyan. Chismis ka pag wala ka. So, minsan, minsan, dumata ka yung table mo, nilalak mo, kasi may makakalkal dong anomalya. Kalkalin mo nga yung table niya, wala siya. Nalibuksan mo, ay nakalaki. Di ba, wala ka palang isang araw nun ha? What if pa kaya umalis ka na sa posisyon, makakalkal yung mga baho mo dun sa pinag-alisan mo. Ibig sabihin, si Sara ba, hahayaan niya makalkal yun kung talaga nanlustay siya? Hindi. Kaya siya umalis kasi may nanlulustay ng iba. Gets nyo na? Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinat-chat nyo, pinaghati-hatian nyo, in-attach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot doon na. Tapos,
yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa. At yung mga... Wala talaga sinseridad. Kasi kung may sinseridad, unang-una sa lahat, yung flood control hindi biro ang nawalang pera. Wala kaming pakialam kahit ipakulong nyo lahat sila. Ang sa amin lang, masama loob namin na walang kami ng pera. Hindi na namin hinahangad yung maibalik ang pera. Ang sa amin lang, makabawi man lang kami, doon mapanagot para hindi pa marisan. Kaso anong ginagawa niya? Si Ping ba, sasabihan niya, hoy, ikaw Ping, ba't di ka nag-iimbisiga? Ginagano niya ba? Hindi. Ang sagot ng Malacanang, ang Pangulo, nagtatrabaho. Promises niya na hindi niya tinupad. Tulad nung 20 pesos ang bigas. Na sinasabi ko, nung sinabi niya yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, middleman, sinong may-ari ng ektar-ektaryang palayan, di mo kaya. Ma'am, nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman. Ito yung parang allocation nila para sa DEP. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yon. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So, naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi Ginawang scapegoat si Sara. walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan? Ito ang dahilan kung bakit takot sila kay Sara. Oo. Kaya nga abang papalapit ng 2028, takot sila. Hindi lang takot basta na makaposisyon si Sara. Hindi takot sa personal nila, 'di ba? Kasi Duterte. Tsaka sabi ni Tatay Digong mas malupit si Sara. Kumbaga ingatan nyo, kumbaga, hindi kontrolado ni Tatay Digong si Sara. Mas mas matapang yan kaysa kay Digong, sabi niya. Si Digong may sabi niya na, Bakit walang natayong masyadong classroom? Ako, hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila. At saka, yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa pagtayo ng mga classroom, galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, ano mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin. Ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. tama yan, correct yan. Ito sabihin ko sa inyo. Ang utak ng politiko ngayon, puro botok. Yung mananalo siya sa... Kakaupo niya pa lang bilang mayor, congressman o ano man. Kakaupo pa niya lang, isang araw pa lang pagitan, iniisip niya paano kaya mag-continue itong posisyon ko. Alam mo, ano epekto niyan? Ito epekto niyan, ha? Ito epekto niyan. Takot-takot siya, gusto niya lagi may boto siya ng taong bayak. Ito epekto niyan. Pag nangako ang politiko niya tinutupad, isa lang ibig sabihin niyan, talagang gusto niya, mahal niya taong bayan. Example, bigyan kita example. Dito sa lugar na kilala ko, ayoko banggitin yung lugar, no?
meron dyan mga, yung mga pilahan ng tricycle driver. Sa pilahan ng mga tricycle driver sa TODA, may mga bigasan, prutasak, mga karinderya, as in napakadaming tao na pwedeng dayuhan ng tao. Ngayon, hindi siya dinadayo ng tao kasi may mga naka-squat doon na although nakakaawa, na-squat, pero may tirahan talaga sila na nire-relocate na sila doon sa isang lugar na malapit lang doon, na libre naman ng gobyerno. Nirelocate na sila. Kaso nagbabalikan pa rin doon. Anong nangyayari? Nagiging masikip yung lugar, nagiging maduming tignan, at mga nambabastos yung mga nakatira. At may mga nang-hold up sa gabi. Pero wisyo na, ika nga, doon sa gabi na yun, ang dami nun. Siguro mga nasa 2,000 yun. Isa kasama, hindi naman lahat masama, no? Kaya, pero mas maganda, wala na sila doon kasi nirelocate na sila. Ginastusan na sila ng gobyerno, bibigyan namin kada pamilya ng 15,000 ha, umalis na kayo, doon na kayo sa relocate. Biruin mo ha, bibigyan ng isang pamilya 15,000. Tapos, huwag na kayo babalik dyan at may libre na kayong tirahan doon sa relocation. Doon. Di ba, andyan na uso yung mga, yung NHA ba tawag din, mga South Bill. Mga ganyan, nauuso yan. Yan. Nirelocate na kayo dyan, ha? O, dyan na kayo. Bumabalik pa rin dun sa mga TODA, sa mga karinderya. Nakakaperwisyo. Minsan, tanghalin tapat, may nangisnas, no? Ang dami yun, mga 3,000 residente, hindi ko, mga 2,000 yata. Pero lahat, mga botante, ha? Hindi mapaalis ng mayor, dahil napangako niya, akala ko mapapaalis yung mayor, nanalo ka. Hindi niya mapaalis, bakit? Kasi botante yung mga tao dun. Iniisip na pag pinaalis ko to, mawawalan ako ng boto. 3,000 mahigit to. Oy, mga nganak pa to, mga akay pa to ng mga botante, masisira ako. Lalabas na masama ako. O pabayaan ko na lang sila. So, sa kapabayaan na yun, pero wisyo ginawa. Yan ang sinasabi ni Sara na kung saan walang ibang iniisip ang utak ng politiko kundi yung boto niya sa susunod. Kung ako mayor, wala akong pakialam kahit di na ako manalo sa susunod. Basta umalis kayo dyan para sa taong bayan. Tama, mali? Yan ang totoong lingkod. Kapag ganyan ang mayor mo, napakawalang yan ang mayor mo, pati mga kung sino mang politiko, ganyan ang ugali. Sinasang-alang-alang niya yung boto niya kaysa doon sa katwiran na dapat gawin. Meron dyan 75% nag-iisip, okay, 25 para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Tama. Parehas kami. Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman. Alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na. Huwag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mo mali Ayoko. Ang ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet. Yung pagiging cabinet secretary ko. Kumbaga lumalabas dito, corner siya.
Oh, diyan ka lang, Sara. Mangungurakot kami. Parang ganito labas sa akin ha. Diyan ka lang, mangungurakot kami. Huwag kang aalis. Pag umalis ka, ibibintang namin sa iyo yung kinurakot namin sa iyo. Yun lang yan eh. O pag umalis ka, pag umalis ka diyan, ibibintangan ka na namin, i-impeach ka pa namin. Parang gano'n nangyayari, tingin ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun eh. Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So, yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. O, ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya eh. Halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting document. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? O syempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Syempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yan eh. Sirain ang pangalan, i-impeach siya. So, kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin. Habang maraming kriminal sa paligid, habang mga durugista na mga mayagpag ngayon sa panahon natin, hindi masisira si Sara. Lalong maalala ng taong bayan na si Sara dapat maupo. Boss Dada, yung notice of disallowance, hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito yung sinasabi lang, may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsaglit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Nakapokus sila kay Sara ngayon kasi nga, talagang grabe ng takot nila eh. Talagang takot, literal na takot ang nangyayari. Hindi yung para sabihin mo, mahal namin taong bayan kasi niya ayaw namin maupo si Sara lustay kasi nanlustay. Kalokohan niya, huwag kayo maniniwala. Pero yung mga nanlustay ngayon ng mga congressman na patunayan pa, mali-maleta, tahimik sila. Actually, wala silang sinasabi tungkol dyan. Ibig sabihin, hindi nila mahal taong bayan. Kasi kung mahal nila, dapat pareha silang gagawin yon. Kay Sara, pati yung mga napatunayan na kumuha ng mga mali-malitang pera. Madami pang iba. Kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan,
ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you, narinig nung asawa? Hindi Oo. Di ba? Kasi sumunod na, iba na tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi, pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung, ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So, pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, di ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care. Tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya. Sa asawa. Ano ba yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, diba? She crossed the line. I don't like her. Bad siya. Hindi, bastos talaga yun. Di ba? Alam mo yung naglalakad sa red carpet si Sara pati si BBM. Etong asawa ni Junior, hindi lamang kinamayan si Sara. Hindi inisnab. Parang hindi lamang. Bastos niya, nasa maraming tao, di ba? Parang nasa red carpet yun. Naalala mo yun? Tapos yung meron pang isang pagkakataon na hinahawakan yung checking malaki, binitawan ng asawa ni Junior. Di ba? Ugali talaga eh, no? Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga niya. Tapos ako, parang nagulit ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha? Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, Totoo ya. Ayaw nyo maniwala kay Sara. Totoo ya. Hindi, nangyayari, nakikita rin namin eh. Di ba? sabi, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024 ito, April or May. Hindi nyo ba naisip nung pinagpapladuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Sumasalamin lang sa asawa niya, nagpipidback lang, umaapaw lang, ika nga, na puno na yung balde para si Sara kalusin. Yung asawa lang ni Junior ang nire-reflect sa kanya. Yung mga plano kay Sara. Oo. Pero ba't ka, hindi inggit eh, hindi inggit. Ba't naman may inggit yung asawa ni Junior? Hindi may inggit yan. Galit ang nangingibabaw. Handaan nyo. Kasi, Galit sila kasi niya, alam nila, susunod na si Sara kay Presidente, kay Marcos. Hindi makatakbo pinsan niya, si Martin. Si Sara manguupo talaga. At siya yung pinaka-gusto-gusto ng mga tao, pinapalakpakan lahat. Gusto mga Duterte. Yeah. kung hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin. Ayan na, ito sasabi ko sa iyo no, talagang pangit na ugali nitong babaeng ito. Nakakakilabot chat kay Sara 2 AM madaling araw. Ang asawa niya. Hindi ka pa yung magkakilala, ha? Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba, no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala.
Bigla yan ng message sa akin na, "Hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is Siyempre, tatanggi niya yan. Tatanggi ng Lisa yan. coming up in September, ganyan. May I request a video from you? It would really cheer him up." Ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021? Kung tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw alas 2 ng madaling araw. Hindi mo, alas 2 madaling araw, gising ka pa. Mag-chat ka na ng gano'n, isabihin, hindi ng galit mo. Tapos, Isabihin, hindi ka makatulog, naiisip ka, chinat mo siya. biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasak ko. Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Tapos, may YouTube link. So, sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi alas 2 ng madaling araw eh. Sa pananalita ni Sarah, totoo yan. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko ng link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yun doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. Diba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko, Akala kasi ng mga Marcos, sila lang may karapatan sa Pilipinas mamuno. Porque yung tatay nila senior namuno dito. Akala nila sila may kapangyarihan. Kami ang may alam. Kami ang lahat ng may kapamahalaan. Akala ganyan mataas ang tingin sa sarili. Kaya si Sarah, sinabi ang pil na pil. Kasi alam nila si Sarah next line sa pagiging presidente o vice president. Ganoon lang kasimple yan. na ito, so Hindi sila makapaniwala, may titibag sa kanila. Pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So, sabi ko, tama nga. Ito? Missent. Tamo, dinilit yung message. Ibig sabihin, plastic ka. Kung talaga totoo ka, hindi mo didelete yun. Talagang sinabi mo sa kanya. Ibig sabihin, dinilit mo. No? Yung gabi na yun talaga, baka kung ano pumasok sa utak mo, o baka hindi ka, baka nakainom ka, o ano. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisend. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, kinrecap ko yun. Ganyan. May ebidensya. Koy, eto, pakita mo, Sarah. Lisa, may ebidensya ako. 2 a.m. chat mo. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. May screenshot siya. Tahimik lang si Sarah, di nilalabas yan. Napakadami pa. Yung nagalit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, o nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito ay talaga napatunayan natin na talagang si Sarah pa lang sa umpisa pa lang, na pagpaplanuhan na, ibibintang sa kanya. Kulang na lang sabi niya ibintang sa kanya yung mga pumatay sa mga bayani natin noong karaan, ibintang pa rin sa kanya. No? Lahat gagawin. No? Nabalita pa nga natin, meron pa nga iba na talagang puspusan na. Pababagsakin talaga si Sarah para di makatapos sa 2028. Lahat sabay-sabay na kumikilos na dilawan, mga loyalista, lahat sabay-sabay. Okay, maraming salamat po sa topic ito. Marami kayo natutunan, mga komentary, mga kakaibang masustansyang pag-uusap. Ingat lahat kayo. Paalam sa inyong lahat.